Kamusta mga kaibigan? Ako nga pala si Mr. Kakaiba at ngayong araw pag-uusapan natin ng isang bagay na tiyak marami sa atin ang nakakaranas. Ang pagiging makakalimutin. Sino ba naman ang hindi pa nakalimot ng birthday, ng assignment o sa masakit na pagkakataon ng jowa? Pero huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa at may solusyon tayo dyan. Welcome sa channel ng Mr. Kakaiba TV. Bakit nga ba tayo nakakalimot? Simple lang. Ang utak natin ay parang isang library na punong-puno ng libro. Kapag sabay-sabay mong hinahanap, nagkakagulo. Teka, balik muna tayo sa basics. Unahin natin sa mga types ng memory. Una sa lahat, nandito ang sensory memory o ang panandali ang impormasyon na tumatagal lang ng ilang segundo. Halimbawa nito ay ang tunog o liwanag. Pangalawa, nandito ang short-term memory o ang pansamantalang imbakan tulad ng pag-alala ng numero ng telepono pero nawawala ito kung hindi inuulit. At ang pangatlo ay ang long-term memory, imbakan ng mahalagang alaala na tumatagal ng mahabang panahon. Kapag hindi na po proseso ng maayos ang impormasyon mula sa short-term memory patungo sa long-term memory, madalas itong nakakalimutan. Kailangan ng attention and repetition para sa successful encoding. Ngayon, pag-usapan natin ang 4 na rason kung bakit hirap ka nang makatanda. Number 1 ay ang overload. Masyado bang busy? Ang dami kasing iniisip. Parang ang cellphone na puno na ang storage, kaya di ka na makasave ng mga bagong memory. Number 2 ay lack of focus. Kapag distracted tayo, halimbawa nag-scroll ka habang nag-aaral, paano ka naman matututo ng maayos? Number 3 ay ang stress and lack of sleep. Kapag puyat ka or stressed, parang zombie ang utak mo. Ang hirap mag-recall kasi kulang sa energy ang utak mo. Number 4 ay ang disuse. Kung hindi mo ginagamit, mawawala talaga yan. Parang muscle. Kailangan laging ginagamit para lumakas. Ngayon mga kaibigan, huwag na malungkot. May magagawa tayo dyan para maging mas maalalahanin tayo. Ito na ang mga pro tips para hindi ka na makalimot. Number 1, use mnemonics. Gumawa ka ng kwento, kanta, o acronym para matandaan ng mga bagay-bagay. Halimbawa, PEMDAS sa math. Parentheses, exponents, multiplication, division, addition, and subtraction. Diba? Kakaiba? Number 2, write it down. Ang lapis ay matalas kaysa sa memorya. Isulat mo. Kaya nga nauso ang planners at sticker notes. Parang superhero ka with a cheat sheet. Number 3. Focus on one thing at a time. Multitasking? Hindi yan para sa utak natin. Isa-isa lang para sure ball. Number 4. Exercise and sleep well. Yes, tama. Ang paggalaw at tamang pahinga ay hindi lang para sa katawan, kundi pati sa memorya mo. Number 5. Practice recall. Testingin mo ang sarili mo. Subukan mong i-recall ang mga natutunan mo sa isang araw. Kapag sinanay mo ang utak mo, magiging parang sponge na laging ready para makakuha ng impormasyon. At last but not the least, stay organized. Kung saan-saan mo nilalagay ang mga gamit, gumawa ka ng system. May lugar dapat para sa lahat. At huwag kalimutang linisin ang mental clutter. Mga kaibigan, ang pagiging makakalimutin ay natural. Pero hindi ibig sabihin na wala na tayong magagawa. Sa tamang diskarte, pwedeng maging maalalahanin at mas alerto. Ang importante, maging patient ka rin sa sarili mo. Hindi mo kailangan maging perfect. Kailangan mo lang maging persistent. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kakalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Tandaan, ang bawat hakbang papunta sa less forgetful life ay worth it. Kung may kakilala ka na sa tingin mo ay kailangan panoorin ng video na to, i-send mo na. Ang motto natin ay to spread knowledge and awareness. Once again, thank you for watching. Magbabalik si Mr. Kakaiba.